Tanghali na nga at magluluto na ako ng ulam namin. Dapat talaga kagabi pa lang nagluto na ako bago matulog. Kaya lang ayun, tinamad ako. Kaya ngayon na ako magluluto ng ulam namin para sa tanghalian. Kung nakapagluto sana ako ng gabi bago ako matulog, sana ngayon iinitin ko na lang yung ulam. Pero bigla ko na-realize mga mamis, nabuti na lang din pala hindi muna ako nagluto ng ulam ng gabi. Kasi nga dapat ang plano ko lang dito sa repolyo, igigisa ko lang. Tapos yung natitirang chicken breast, gigilingin ko lang para yun ang isasahog ko dito sa gisadong repolyo ko. So, nung pagising ko, bago magtanghali mga mamis, habang nagmumuni-muni ako, parang bigla akong nag-crave sa coleslaw. Tapos naalala ko, mayroon nga pala akong repolyo, mayroon din naman akong carrots. Bali, ang kulang ko na lang ay yung Kewpie mayo. Pero meron naman mayonnaise, kaya lang konti na lang. Tsaka lemon, wala din pala akong lemon. Kaya naman tumayo na nga ako sa higaan mga mamis at nag-asikaso na ako. Tapos lumabas na rin ako, bumili na ako ng lemon, tsaka Kewpie mayo. Bali, yung dalawang chicken breast ko na natira mga mamis, maliit lang talaga yan. So, ang ginawa ko, hiniwa ko sa gitna, pero hindi yung talagang hiwang-hiwa. Para nga lumapad. Tapos, ayun, nag-breading lang ako ng salt and pepper. Tapos, meron ako ditong breadcrumb, tsaka naglagay din ako ng isang itlog. Dito ko na lang din nilagay sa isang plato mga mamis yung all-purpose flour. Tapos, nilagyan ko lang din yung all-purpose flour ng salt and pepper. Buti na lang talaga mga mamis, bigla ako nag-crave sa coleslaw. Kasi nga, meron akong dalawang chicken breast pa dito na pwede ngang i-partner. Kasi ito rin talaga yung masarap na partner sa coleslaw mga mamis. Alam niyo mga mamis, di ba minsan, pag kumakain tayo sa mga restaurant, tapos ganito yung in-order natin na pagkain, yung may mga fry. Di ba minsan ang side dish talaga yung mga coleslaw salad, kung ano-ano mga salad. Kasi nga, ito talaga yung masarap na partner pag gantong klaseng prito or lutong sa chicken or di naman kaya mga fish fillet or di naman kaya pork chop na pinirito. Mas okay pa nga sana mga mamis kung yung chicken breast, pinitpit ko pa. Kaso wala akong ganun eh. Yung parang meat tenderizer ba yung tawag doon. Wala kasi akong ganun mga mamis kaya hindi ko na pinitpit. Nung pagkatapos ko nga malagyan ng breading mga mamis yung chicken, binalik ko muna ulit sa rep kasi ire-ready ko muna itong gulay. Itong repolyo mga mamis, naalala nyo yung namalengke ako 3 weeks ago na ata yun or mag-iisang buwan na. Ito pa rin yun mga mamis, nakita nyo naman yung repolyo, hindi pa rin sira. Bukod dito sa repolyo mga mamis, meron pa nga ako natitirang itong carrots, tapos meron pa akong sayote, tsaka meron pa akong patatas sa rep. Kaya hanggang ngayon mga mamis ay hindi pa rin kami namamalengke kasi nga gusto ko talagang ubos na yung gulay sa rep bago nga ako maglagay ulit. Bali, ang ginawa ko sa repolyo mga mamis, hiniwa-hiwa ko siya ng sobrang minipis gaya nga nung mga nakikita natin sa restaurant. Pati yung carrot, ganoon din yung ginawa ko. Yung sibuyas naman, binabad ko sa tubig para nga medyo mas mabawasan pa yung sobrang tapang nung amoy niya tsaka nung lasa niya. Hinugasan ko nga lang mga mamis yung repolyo at carrot at habang inaantay ko nga na mag-drain pa ng gusto yung tubig na nanggagaling dun sa gulay, gumawa nga muna ako netong magiging dressing. Sa dressing mga mamis, ang ginawa ko lang, pinagsama-sama ko lang yung mayo, yung lemon, yung pepper, tsaka yung sugar. Tapos naglagay lang din ako ng tubig. Bali, wala pala ako dyang exact measurement mga mamis. Tansya-tansya lang yung ginawa ko dyan. Tapos tinitikman ko lang para malaman ko kung okay na ba yung lasa or hindi pa. Naglagay lang din pala ako ng konting asin mga mamis para nga magkalasa. Kasi wala naman din talagang lasa yung mayo. Sa mayo pala mga mamis, depende naman sa inyo kung anong brand yung gusto nyo. Kung gusto nyo ba yung mayonnaise or gusto nyo yung Kewpie mayo. Sa totoo lang mga mamis, pinanood ko lang kung paano gawin nga tong coleslaw salad. Kasi nga, first time ko lang gumawa nito pero sobrang tagal ko nang gustong itry na gumawa nito. Akala ko kasi nung una mga mamis, komplikado or mahirap gawin yung dressing niya. Hindi pala mga mamis, madali lang pala. Pero hindi ko rin talaga alam mga mamis. Sa tagal ko nang gustong gawin yung coleslaw salad na yan. Pero ngayon lang talaga ako nanood kung paano gawin yan. So anyway nga mga mamis, finally nakagawa na nga rin ako ng salad na yan. And sunod ko namang ginawa mga mamis ay pinrito ko naman na itong chicken breast. So, dahil chicken breast nga lang yan mga mamis at manipis pa, tas 2 peraso lang yan, mabilis lang talagang maluto yan. Kaya naman nung natapos na ako magprito mga mamis, sakto naman si Atina ay gising na. Kaya naman ito, nagsandok na nga ako ng kanin niya, nilagay ko na yung chicken breast at naglagay na nga rin ako ng coleslaw dito sa kanyang plato. Nakakatuwa lang mga mamis kasi yung dating akala natin sa restaurant lang natin pwedeng makain or sa restaurant lang talaga natin nakakain. Ngayon niya ay kayang-kaya at pwede na natin gawin or lutuin dito sa bahay natin. So, fast forward nga tayo mga mamis, pagkatapos kumain ni Atina ng tanghali, si Daddy ng mga oras na to ay nakaalis na dahil nga meron siyang event. So mga bandang hapon, inaya ko na si Atina na magsimula na nga kaming maglinis. So gaya nga na palagi namin ginagawa mga mamis tuwing naglilinis kami, siya na laging bahala sa kwarto niya at ako nang bahala lagi dito sa sala. Plano ko lang talaga sana magpalit ng punda namin ni Daddy kasi nga di ba kakakabit ko lang netong sofa cover. Tas kay Atina hindi pa talaga sana kasi nga wala pang 1 linggo no nagpalit ako ng punda tsaka ng mga kumot at sapin ni
Athena sa kama. Pero sabi ko na nga, isabay ko na nga lang din para nga sa susunod na linggo kapag nagpalit ulit ako, sabay-sabay na ulit yung mga sa amin. Tsaka para malabahan ko na din. Magpalit na rin pala ako ng mga kumot namin kasi feeling ko laging amoy laway. Hindi naman na kailangan i-vacuum yung loob ng kwarto ni Athena mga mamis. Kasi naalala nyo, nung naglagay ako ng insulation dito sa bintana, di ba nag-vacuum ako noon? Pina-vacuum ko na rin sa kanya yun mga mamis, yung kwarto niya kahit konti. Kaya ngayon, tamang walis-walis na lang yung gagawin niya to sa kwarto niya. Tapos ayun nga, nagpalit na siya ng sapin ng kama sa loob kasi natapos na siya magpalit ng mga punda niya. Sa mga hindi nakakaalam mga mamis, madami kaming unan. Si Athena, 4 yung sa kanya. Kay daddy naman, 2 or 3 ata. Sa akin naman ay 6. Minsan nga mga mamis, inaagaw ko pa yung mga unan ni daddy kasi hindi talaga ako napubuhay nang hindi ako napapaligiran ng unan sa katawan. Alam kong nakikita nyo na dito lang ako nakahiga sa may sofa. Pero talaga mga mamis, kapag oras na ng tulog ko, naglalabasan na lahat ng unan dyan. Si Athena naman mga mamis, ganun din. Parang hindi niya rin kaya nang hindi madami yung unan niya. Parang nakuha niya yun sa akin. Kasi nga, nung maliit pa si Athena mga mamis, talagang lagi ko siya pinapaligiran ng madaming unan kasi nga ayoko na kung saan siya napupunta ng higa. Bukod sa mga unan niya mga mamis, kung nakita nyo naman yung mga teddy bear niya, nandoon din niya sa higaan niya. Kaya talagang napakasikip ng higaan ni Athena mga mamis dahil nga may mga teddy bear pa siyang katabi. Pero mas gusto niya yun, mas komportable siya ng ganun mga mamis. Parang ako din talaga. Natapos na nga si Athena mga mamis na magwalis at maglinis ng kwarto niya. Naipasok niya na rin yung mga unan at yung mga kumot niya, pati yung mga teddy bear niya. Ako din natapos na rin ako sa sala, nakapagpalit na ako ng mga punda namin ni daddy. Dahil nga hapon na ng oras na to, si Athena nag-request na lutuan ko nga daw siya ng ramen or buldak. So, dapat nga mga mamis ay hindi ko pa siya pagbibigyan dito sa request niya na to. Kasi mga mamis, diba, kung dati sa isang buwan, 2 beses lang kami pwedeng mag-noodles o di naman kaya pansit canton, binawasan na namin yun mga mamis. 1 beses na lang sa isang buwan kaming pwedeng magpansit canton or noodles. Nung February nga, itong February, nag-noodles na kami. So, dapat March na ulit. So, total naman mga mamis, first week ng February kami, nagpansit canton noon. Pinagbigyan ko na lang siya ngayon dito kasi nga matagal niya talaga nire-request sa akin to mga mamis na gusto niya daw itry yung buldak. Hindi talaga yung ito yung brand na to mga mamis, kaya lang nagpupunta kami sa Robinson, wala yung buldak na gusto niyang brand, kaya ayan na lang yung binili namin. Pinanood ko pa mga mamis kung paano lutuin to kasi nga first time ko lang magluto nito dahil alam niyo naman pang pansit canton lang ang mamshi panay nyo. So, mas masarap pala daw talaga yung mga gantong klaseng noodles na Korean noodles kapag mas creamy siya at saka cheesy. Kaya nilagyan ko siya ng fresh milk. Kung nakita nyo, hindi ko pala nilahat yung seasoning kasi nga para hindi na sumobrang alat. Natuwa naman ako sa resulta mga mamis kasi ganito yung mga nakita kong pagkain ng mga nagbumukbang. Yung talagang ganito ka-creamy. Na feeling ko na perfect ko siya kahit first time ko lang niluto. Nung binigay ko na nga kay ng mga mamis yung request niya na buldak, at habang kumakain nga siya dun sa kwarto, sinimulan ko naman ng linisin dito sa ilalim ng lababo. Ang plano ko lang talaga sana mga mamis, tatanggalin ko yung kortina at inilalabas ko na nga yung color gray na malaking basahan dito para nga mapagpagan sa labas at mabilad sa araw. Dahil nakita ko nga mga mamis na medyo maalikabok na rin dito sa ilalim ng lababo, kaya naisipan ko na linisan na nga lang din muna bago ikabit ulit yung mga kortina or bago magpalit pala ng kortina. Nagbawas na nga ulit ako ng mga lumang gamit na dito na nakalagay sa ilalim ng lababo. Tinanggal ko na, itatapon ko na yung mga hindi na talaga nagagamit o hindi na talaga kailangan. Isa talaga sa dahilan kung bakit napakatagal bago ko malinis itong lababo or dito sa ilalim ng lababo mga mamis. Ang nagiging problema ko kasi talaga, tuwad ako ng tuwad or yuko ako ng yuko. Kapag umupo naman ako, masakit naman sa mga paa. Kaya hanggat maaari talaga mga mamis, hindi ako naglalagay ng mga gamit na madalas kong gamitin dito sa ilalim ng lababo. Maglagay man ako yung medyo nandito lang sa gilid tsaka nakalagay banda sa taas sa may lagayan. Masakit kasi sa tiyan mga mamis kapag yuko ako ng yuko kasi nga diba alam nyo naman may tubo ako sa loob ng katawan. Tumutusok yung tubo sa tiyan ko. Kapag nakaupo naman ako, yung mga paa ko naman ang nahihirapan. Pero ginagawa ko pa rin talaga yung best ko mga mamis para nga kahit mapano malinisan ko dito sa ilalim ng lababo kasi ayoko rin talaga ng sobrang daming agiw. Sayang naman tong oven ko mga mamis, so nabulok na, napabayaan ko dun sa ilalim ng lababo. Plano ko pa naman talaga sana mga mamis, so nakaraan pa ako nag-iisip na gusto ko ulit mag-bake nga na para meron kami ditong makain-kain na cake o di naman kaya banana bread. Tapos sabi ko ilalagay ko na to sa ibabaw ng ref. Kaya lang ngayon pagtingin ko nabulok na. Gumagana pa naman yan mga mamis, ayos na ayos pa yan. Kaya lang nabulok na kaya nilabas ko na dito sa terrace. Paglabas ko naman dito sa terrace mga mamis, tignan nyo napakaganda ng kalangitan. So dahil nga nalungkot ako sa nangyari sa oven ko, dapat talaga maglalaba pa ako. Pero naisipan ko na bukas na nga lang paikutan yung mga kumot punta pati na rin yung sa pinati na sa kama.